Mami Onyx, dahil sa mga pangyayari, napagdesisyonan ko na lisanin ang aming baryo, Mami Onyx, at pumunta ng Cebu upang doon ay maghanap ng trabaho, Mami Onyx, at hindi ko na lang muna pinagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kaya Joel, bakit mo ko dinala dito sa kwartong ito? Bakit pumasok tayo ng isang motel? Akala ko ba gagala lang tayo? Shaira, may ipagtapat ako sa'yo. Napagdesisyonan ko na hindi ko na lang ipagpatuloy ang aking pagpasok sa kolehiyo dahil sa meron kaming problema na kailangang lutasin. Dahil gusto ko munang bayaran ang pagkakautang ni Papa sa bangko. Dahil na collateral kasi ng Papa ko yung bahay at lupa namin at ayoko na mawala ng bahay o tirahan ng aking ina. Kaya isakripisyo ko muna ang taon na ito hanggang sa matapos kong bayaran ang mga bayaranin na pagkakautang ng aking ama. Dinala kita dito dahil na rin sa gusto ko na maipaliwanag sa iyo ng mabuti na hindi kita lulukuhin, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Magtiwala ka sa akin kahit ako'y nasa malayo. At sana gano'n din ako sa iyo na mapagkakatiwalaan kita na hindi ka maghahanap ng iba habang ako'y nasa malayo. Ipangako natin iyan sa isa't isa, Shaira. Iwan mo ako? Lalayo ka? Hindi ko kaya yun. Mahal kita, Joel. Ayokong malayo sa'yo. Kung ganun rin lang, sasama na lang ako sa'yo. Magtulungan tayo. Maghanap na rin ako ng trabaho sa Cebu. Basta kung saan ka, gusto ko andun din ako. Ayokong mawalay sa'yo, Joel. Ayokong mawalay sa'yo. Dito ka lang. Meron naman tayong pagkakitaan dito. Magtulungan tayo. Joel, huwag kang lumayo. Alam kong malagpasan niyo rin yung mga bayarin ninyo. Tutulong ako, Joel. Magtulungan tayo. Sige na, please. Joel. Babe. Shaira, makinig ka sa akin, babe. Makinig ka. Makinig ka, okay? Huwag mo isakripisyo ang kinabukasan mo. Meron kang pagkakataon na mag-aral sa kolehiyo. I-grab mo yun. Dahil scholarship ka. Hindi puputulin ng gobyerno ang pagsuporta sa iyong pag-aaral. Pagbutihin mo, babe. Hindi man ako makatungtong ng kolehiyo, malay mo, pag nalutas na yung mga suliranin ko sa buhay, gaya ng babayarin, mag-aaral din ako ulit. Sa ngayon, ikaw muna. Dito ka lang. Maghahanap ako ng trabaho para sa nanay ko at matubos yung pagkakautang ng papa ko. Hindi ko rin naman masisisi yung papa ko kung bakit siya nagkautang ng ganong kalaking halaga. Dahil nga sa, naalala mo, yung naoperahan ako sa appendicitis. Kaya kailangan ko rin isakripisyo ang sarili ko para mabayaran yung bangko at hindi ma-evict yung mama ko sa bahay. Kailangan kong mabayaran agad para binigyan na nga kami ng kunting palugit ng bangko. Kaya kailangan ko talagang maghanap ng trabaho sa Cebu. Alam kong kahanap din ako agad. Marami din naman akong eksperyensya. Kaya huwag kang mag-alala. Babalik ako, ha? Babe? Siguraduhin mo lang, ha? Hindi talaga ako maghahanap ng iba. Hihintayin kita. Mag-focus ako sa aking pag-aaral. Habang naghihintay ako sa iyo. Sana
ilayo ka sa mga temptation. Paglabanan mo, ha? Salamat, babe. Ikaw din. Basta, tumawag ka pag may pagkakataon. Oo. Hindi kaya sumulat ka sa akin. Babe, hindi ko talaga kaya kung malayo ka Di ka sa maldito. akin. Pero, Oh, babe. nandito na to eh. Ay, naku. Kailangan lang natin magpakatatag, di ba? Babe, huwag ka na umiyak. Ha? Huwag kang umiyak. Halika nga dito. Payakap. Ay, itong palangga ko. Malapit na palang dadaong sa pier yung barko. Nakakalungkot talaga na nilisan ko yung baryo namin. Hindi ko natanaw. Makaya ko kaya itong kalungkutan na naramdaman ko ngayon. Bahala na. Basta focus lang ako sa aking pangarap na mabayaran yung dapat bayaran at makauwi na rin sa piling ng aking ina at makasama ko na ang aking wife to be. Shaira, huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad pag natapos ko ng bayaran ang dapat kong bayaran. May nangyari sa amin ni Shaira kagabi. Hindi ko yung makakalimutan at iingat-ingatan ko ang memories na yun. Mahal na mahal kita, Shaira. Mahal na mahal. Nagsibabaan na ang mga tao. Bababa na rin ako. Ang daming mga taong nagbabaan. Dami ding naghihintay doon sa may baba. Sir, ako nang magbitbit ng mga gamit niyo, sir. Ako nang magbitbit. Meron akong sasakyan doon sa baba, sir. Ako nang magbitbit nito, sir. Hindi. Okay lang ako. Ito lang naman yung bitbit ko eh. Tulungan mo na lang yung nangangailangan. May pinsan naghihintay sa akin doon sa baba. Kaya okay lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Oo, okay ho, sir. Sige ho, sir. Bitbitin ko lang yung mga gamit niyo. Meron sasakyan doon ako sa baba. Kayo ho. Nasaan na ba yung pinsan ko? Hindi ko siya nakikita. Sabi ko sa kanya, maaga niya akong sunduin eh. Ay, Pinsan! nasaan? Uy! Hindi kang tinig, pero di ko sa... Nandito kami ho! Pinsan! Oh, yun. Joel! Nakita. Saan ba yun? Dito kami! Uy, pinsan! Andyan ka pala eh. Oh, sino yung kasama mo? Ha? Pinsan! Ang pogi natin ngayon na! Kasama ko pala si Vinosa. Sinama ko na. Supervisor ng papasukan mong trabaho. Gustong sumama eh, kaya sinama ko na. Ay, ito pala ang pinsan mo. Aba, ang gwapo. Ako nga pala si Vinosa. Nice meeting you. Joel po, ma'am. Nice meeting you too po. Salamat po. At sumama ka na sunduin ako dito sa pier ng... Ay nako, sumama talaga ako kasi yung pinsan mo wala yan siyang sasakyan. Meron akong sasakyan, kaya sumama na ako. Na, sige, halina kayo. Baka matraffic pa tayo. Bilisan nyo para maituro ko rin sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Para makapasok ka kagad ng trabaho. Alam ko kung ano yung problema mo sa inyo. Kaya halina kayo, bilisan nyo.
Bilisan niyo. Hindi na kayo. Nandito na yung sasakyan. Pinsan, akala ko babae yun talaga. Nung marinig ko yung boses niya, baklita pala. Hindi ko alam, pinsan, na gano'n na pala ang mga type mo ngayon na. Bakit, pinsan, nagbago na ba ang ihip ng iyong gusto? Baklita na? Hindi, pinsan. Uy! Straight ako. At saka straight din yung gusto kong makasama sa buhay at maging karelasyon. Kaibigan ko lang talaga yan si Binosa. Mabait na tao yan. Kaya, huwag kang mag-alala. Meron na yung karelasyon. Tsaka pogi. Halika na nga kung ano yung chismis mo. Halika. Pinsan talaga. Tara. Ay, sa wakas, nandito na tayo sa bahay. Pasok, pasok, Joel. At Eugene, ikaw nang bahala sa pinsan mo ha. Huwag kayong mag-alala sa pagkain. Dahil alam kong wala ka pang sahod, so, libre ka muna. At saka alam ko rin wala ka pang sahod, kaya libre tira ka muna. Kapag nakasahod ka na, saka man lang ako bayaran. Mag-usap na lang tayo ha. Papush! Punta na ako sa kwarto ko at nang makapag-shower. Oh my God! Pagod na ako. Lagkit na yung katawan ko. Oh, pinsan, pasok na. Okay. Ito pala yung kwarto mo, pinsan. Bakit mo? Hindi ka ba dito nagstay? Hindi, pinsan. Nakalimutan ko sabihin sa'yo na stay in pala ako sa trabaho ko. Dito ka muna kay Vinosa. Nakikiusap kasi ako sa kanya na habang wala ka pang trabaho, dito ka muna sa kanya manirahan. Bigyan mo na lang niya siya pagdating ng panahon pag meron ka ng sahod. Ganun. Huwag kang mag-alala. Mabait yung kaibigan ko na yan. Matagal ko ng kaibigan yan si Vinosa. Sobrang matulungin at mabait yan. At saka hindi yan bastos kagaya ng ibang mga bakleta dyan. Sige, pinsan. Salamat.